Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating balita at talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala, pagsuporta at pagtangkilik ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. At ganoon din po sa pagsubaybay ninyo sa aking personal Facebook account, ang aking Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Marami po ang nagtatanong ba't hindi nila makita masyado o kaya luma na ang mga video sa Bigwas ng Agila sa YouTube. Hindi ko rin po masasagot, pero ako po ay nagdududa personally na baka kami po ay naka-shadow ban. Pag sinabi po naka-shadow ban, hindi ka nakikita, nandyan ka lang, pero hindi ka lumalabas sa algorithms ng YouTube upang ikaw ay magkaroon ng notification. That can be possible, that can also happen sa ating channel. That is possible, mga kababayan. We will ask for our technical support team, bakit ganon pa ang kalagayan natin, ano? Ako naman, ngayon lang po ako nakabalik sa Facebook Live ko. Matagal akong hindi binigyan ng pagkakataon na makapag-live stream sa Facebook. Kaya naman po tayo ay nagsusumikap na hanggat maari ay gawing professional po ang ating mga talakayan, kasi pwede pong ma-report ang ating channel ng mga tauhan ng gobyerno ni Marcos Jr., yung kanilang tinatawag na anti-cybercrime unit na nakatutok sa mga vloggers, political commentators sa social media. Kagaya po kay Ka Eric, no? Tinututukan nila tayo para magsampa ng kaso o magreklamo sa mga social media platforms. Sa Meta, sa Facebook yan, sa Google, sa YouTube. So, kaya po pinapanatili ko hanggat maari hindi tayo nagmumura dito sa ating program, hindi tayo nagiging bastos, no? High level and professional conduct of political commentary po ang ating ginagawa. Ayan. Thank you so much sa pagtitiwala at pagmamahal ninyo. I-announce ko na po, and please share ninyo na nakipagkaisa po ang grupo ng Kampilan. Ang Kampilan ng mga mamamayan para sa bayan, pinamumunuan po ito ni Congressman Jing Paras, dati itong political advisor to President Rodrigo Duterte, at ng grupo po ng iba't ibang mga sektor. There are around 20 or 22 active organizations sa Kampilan, at nagkaisa kami, kasama po sila Quezon City Councilor Tatay Rani Ludovica, na magsasagawa ng People's Vigil. Magsisimula po tuwing alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dyan sa area ng Senate Compound, sa labas lang po along the road. Daily, no? Pwede po kayong pumunta, ang mga nasa Pilipinas, ang nasa mga malapit na lugar. Ito po ay pakikipagkaisa para po sa pagtatanggol, hindi lamang sa paninindigan at tatag na ginagawa ng ating 13 brave senators, no, that include of course Senator De La Rosa, kundi sa pagtatanggol ng ating institusyon ng Senado, na dapat ito ay mananatili bilang malaya at hindi tumitiklop at lumuluhod sa kagustuhan at dikta ng mga nasa kapangyarihan, lalo na po sa bahagi ng presidente. Alam naman natin po yung mga ginawang paglusob ng NBI, nila Trillanes, ang impostor na sheriff at nagkukunwaring warrant officer ng ICC, bogus naman. At ang mga ginagawa ngayon laban kay Senator Bato de la Rosa at ang pagsasampa ng mga kaso sa mga senador na nasahanay po ng the brave 13 senators na tinagurian, lahat yan hindi man mangyayari yan kung hindi kinukumpasan, ipinag-utos at binibindisyonan ni Ginoong Marcos Jr. Kaya there will be a vigil of people's voluntary gathering ito. May mga tubig naman po na maiinom, konting tinapay, and then pangpunas ng pawis. And you can bring candle para po ito sa everyday 4 to 9 p.m., 4 p.m., 9 p.m. Daily sa harap po ng kalsada malapit lang sa Senate, na papunta yata yan sa Macapagal Boulevard or Senate o Ruas Boulevard yung address na yan. Sakop pa yata ng Pasay yan. Okay? So, ayan.
So nagsimula na po ang all-out attack ng administrasyong Marcos at nila Romualdez. Hindi na sinampahan ni Boying Rimulya ng kaso si Martin Tambaloslos, no? Sabi niya hindi daw nagko-cooperate ang House of Representatives, kaya hindi makausad ang kaso. Kalokohan yun. Yan ang mga palusot ng baluktot na kaisipan na ang layunin ay palusutin ang mga mandarambong at tunay na mastermind kagaya ni Marcos at ni Romualdez, no? Magkabrad yan sila ni Boying at sila Romualdez. Kaya nakikita na natin ito. Pero may katapusan din po yan. Hindi naman tanga at bobo ang mamamayang Pilipino para hindi nila makita kung gaano kabalasubas at gaano katarantado itong mga pinagagawa ngayon ng Ombudsman ni Marcos na si Boying Rimulya. The Ombudsman should be an office for constitutional duty. Kaya hindi yan dapat sana sakop ng presidente, bagamat ang nag-a-appoint ng Ombudsman ay ang presidente. Pero ang function and authority of the Ombudsman is a constitutional office, ang opisina na yan. Pero alam naman natin kapag politikong bulbul o politikong pulpul ang iyong ilalagay, wala yan. Talagang gagawin niyang salaula at balasubas ang uri ng pamumuno at pagsasagawa ng function ng Ombudsman. I'm talking about the all-out attack now of Marcos using the Ombudsman as a weapon. Itong si Boying Rimulya ay sinampahan nila ng kaso si Senator Jinggoy Estrada. Plunder and graft and corruption at nairaffle kaagad sa Sandigan Bayan. So kung lumabas ang warrant of arrest mamaya or Monday, maaaresto po si Senator Jinggoy Estrada. And just like Bato de la Rosa, when there is no bail granted by court, si Senator Jinggoy Estrada ay will be physically separated from the Senate plenary sessions at siya ay mananatili sa kulungan kung saan siya itatakda ng korte. Malamang doon yun sa area din posible ni dating Senador Bong Revilla doon sa Quezon City District Jail sa may Payatas, Quezon City. Okay? So, dalawa na ang mawawala. So, ang maiiwan na lang 11. Sapagkat tumawag na nga si DILG Secretary John Vic Rimulya at nag-aareglo kung paano daw ang pagsuko ng mapayapa ni Senator Estrada dito sa napipintong pag-aresto sa kanya. Nauna pang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada na wala namang solid evidence na na-establish ang ombudsman sa kanya. At yung mga nagnakaw at mga maleta ng pera na kasama sa sindikato ni Marcos na gumagalaw at nila Romualdez sa DPWH, absuelto. Ginawa pang witness ni Boying Rimulya, nagbalik lang ng ilang porsyento, wala pa siguro 10% ang ibinalik nila. I'm talking about Engineer Alcantara, Engineer Opulencia, at si Yusek Bernardo. Ito sila ay mga key players sa pagmamaleta. Ito ang kumukuha ng mga cash advances ng mga contractors sa mga pinagluloko at tinatarantado at dinodurobo ng mga proyekto bago pa mabayaran ng gobyerno through the releases of the DBM or the Department of Budget and Management. So kaya na-advance nila ang pera, kaya nga nagkakaroon ng budigahan doon sa lugar ni Saldico, dyan sa may BGC at sa Valle Verde. So, itong mga players na ito ng sindikato, nagbulsa din po at nagmaleta. Like for example, si Alcantara, around 480 million ang inamin niya, pesos, na ninakaw niya. Inamin niya yan sa kanyang affidavit at nag-apply ng state witness kay Boying Rimulya nung DOJ secretary siya. At ngayon, ginagamit na siya. Nagbalik lang siya, I think, ng around 81 million or kulang-kulang 100 million. So may naitago pa siya at na-safety sa kanyang pinagnakawan na inamin niya ng mahigit 300 million mantakin mo. Pwede pala yon. Wala na siyang kaso kriminal. Ganon din si Opulencia. Nagnakaw din ito, nagbalik yata ng 48 million at may 200 million pa na natitira sa kanya. Okay na kay Boying Rimulya. Ganon din si Yusek Bernardo. Di ba kalokohan yon? Ang gobyerno
na dapat ay humahabol at pinapanagot at pinaparusahan ang mga nagnakaw at nagdambong sa kayamanan at pundo ng mamamayan at ng gobyerno, siya pa ngayon ang kasabwat at protektor ng mga magnanakaw. Very good. Very, very good. Ang kagaguhan na ito na nagaganap sa gobyerno ni Marcos ay talagang garapalan, mga kababayan. Yan ang nangyari ngayon kay Boyeng Rimulya. Kaya nga sabi natin, hindi siya dapat na ilagay dyan eh. Kung matino sana at maayos ang gobyerno, at dapat sana hindi yan pinayagan ng screening committee, no, yung Judicial and Bar Council. No, pero pinalusot eh. Binaraso yan ni Marcos dahil yan ang kanyang protector. Pero may katapusan din yan. There will be a judgment day for them. No? Yung mga ganitong uri ng kalapastanganan, mga kababayan, very brazen, no? Lantaran, garapalan ang ginagawa nila. So, yun, ang mga magnanakaw, absuelto na, and they keep the keep of their pagnanakaw. Yung kanilang pinagnakawan, pinagdurubuhan, pinorotektahan pa ng gobyerno ni Marcos through Boyeng Rimulya. Mantakin mo walang batas na pumapayag o nagbibigay matuwid or legal basis for that, no? It should be decided by court. Walang kapangyarihan ng ombudsman at si Boyeng Rimulya tungkol sa restitution na sinasabi niya. There is no law about that. That the restitution, yung pagbabalik ng pinagnakawan mong pera to the damage control or to the damages that you should pay back to the government and to the people, korte po dapat ang nagtatakda niyan. Pagkatapos ang paglilitis at paghahatol. Eh, sobra pa to sa korte si Boyeng Rimulya, no? At siyang gumagawa ng sariling batas niya. Magnanakaw ka ng almost 500 million, ibabalik mo lang ang 10%, okay na. Wow! Dagat! Yan ang pinagtatahimikan at pinagtatakpan nila Tito Soto, Ping Lacson, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Tulfo Brothers, yung mga unsi-unsihan, yung senador na unsi-unsihan ng grupo nila. Unsi sila no? Tahimik sila dito sa ginawang kalokohan ni Boyeng Rimulya at ng ombudsman at ng grupo nila Marcos. Yung mga magnanakaw na nagkukunwari na nagsauli lang sila ng wala pa 10% ng kanilang pinagnakawan at ipinanatili ang ninakaw at dinurubo nila mula sa kaban ng bayan, witnesses nila ngayon ni Boyeng Rimulya at nila Marcos, nila Romualdez, laban kina Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva, among others, Mark Villar, target din. So, ibig sabihin po mga kababayan, wala talaga sa matino na pag-iisip. Hindi lamang si Marcos, kundi itong si Boyeng Rimulya. Bakit? Eh, kita mo naman, wala kang karapatan at kapangyarihan sa batas na gawin mo yon, na i-absuelto mo sila at hindi mo na sila isasama sa paglilitis sa kasong kriminal, gagawin mo silang witness. Eh, samantalang napakalaki po ng pinagnanakaw at dinurubo nila sa kaban ng bayan, lamang magagamit ang mga taong ito like Yusek Bernardo, itong si Engineer Opulencia, itong si Engineer Henry Alcantara, sa maniobra para durugin ang 13 brave senators. Tanggalan ito sila ng numero sa loob ng Senado, ipapakulong sila at sila ay lulumpuin sa pagiging majority sa Senado para makontrol at madiktahan ng Senado at ang mga tarantadong tameme, duwag at mga baluktot na mga senador ng unsi-unsihan, hindi man lang maipagtanggol ang kapwa nila senador at ang Senado bilang institusyon, kasabwat pa sa pagdurog sa mga senador na mga kasama nila sa ginagawa ngayon ni Marcos at nila Rimulya at nila Romualdez. Si Romualdez dapat at si Marcos ang unang kinasuhan. Sila po ang may direktang itinuturo ng mga ebidensya. At even itong sila Bernardo Alcantara at pati itong sila Opulencia at ang iba pang mga testigo, itinuturo yan si Martin Romualdez, pasimuno yan ng kurakutan at sindikato according to their revelations, according to their testimonies, according to their presentation in public interviews. Bakit hindi na ituloy ang kaso kay Romualdez na ipinagmamayabang ni Boyeng Rimulya bago matapos daw o bago pumasok ang buwan ng Mayo? Nandyan na ang kaso. Patapos na sa linggong ito ang buwan ng Mayo, maguhunyo na at maya-maya lang magkakaroling na si Jose Marichan. Asan ang kaso mo, Boyeng Rimulya? Kaya ka tinatawag ni Atty. Topacio na Bunjing Rimulya. Walang kwenta.
No, pag tinawag kang bonjing, walang kwenta, no? Walang matinong pag-iisip na maayos. Makapangyarihan po ng kanyang opisina, mga kababayan. Yan. So, ang mga magnanakaw ay piyestang-piyesta, pati ang mga mastermind sa ilalim ni Marcos. Pero yung mga lumalaban at naninindigan, like si Ka Eric, kahapon lang may kaso na naman ako doon, na inarap sa korte sa Quezon City. Linggo-linggo ang hearing kay Ka Eric, ang mga schedule ko. 6 live cases po ako, mga kababayan. Hinahabol nila ako ng gobyernong ito para patahimikin ako, perwisyuhin ako, takutin ako, at pahinain ang loob ko na magpapatuloy sa pagsasalita. Nakakadiri po, dapat hindi pinayagan ito ng korte. Yung proposal na ito at ginawa ni Remulla, natanggalin niya sa list of criminal accused. Itong sila Alcantara, sina Opulencia, at itong si Bernardo. Dahil gagamitin niya ito laban sa mga senador na tinatarget niya eh. Not for Martin Romualdez. Tinatarget nila ni Marcos. Dapat ating itong ma-expose. Ang gobyerno na nakikipagsabwatan sa magnanakaw ay gobyernong pasimuno ng nakawan upang abusuhin at pagnakawan ang kanyang mamamayan. That is exactly the storyline that Boying Remulla and Marcos Jr. are pushing to the narratives na okay lang magnakaw ka, basta ibalik nyo lang ang porsyento, ipanatili nyo ang sobra, at magtisti-tistigo kayo sa target naming wasakin. Kasi nagnanakaw din kami. Yon ang teorya. Yan bang ibig sabihin ng aksyon na ito ni Boying Remulla at ni Marcos Jr.? Exactly! Mga kababayan, yan talaga yan. Yan talaga po ang pinakaminsahe niyan. Kaya, dapat nating ipaalam sa taong bayan na ang ginagawa ngayon ni Marcos Jr. at nila Boying Remulla ng Ombudsman ng Department of Justice, tinitipon nila ang lahat ng mga magnanakaw na ginamit nila sa nakawan bilang key operators nila on the ground. At pinanatili nila ang pinagnanakaw at dinurubot, kinulimbat na mga limpak-limpak na mga milyon-milyon, bilyones na pera, magbalik lang ng ilang porsyento at kanilang i-absuelto without the court procedures, without the court decision, at walang batas na nagbibigay ng ganong kapangyarihan kay Marcos at Remulla, ginamit na nila ngayon as witnesses di umano upang durugin ang 13 brave senators. Ang tinatarget nila dyan, si Senator Jingo Estrada, dyan na, si Senator Mark Villar, si Senator Chis Escudero, si Senator Joel Villanueva. 4. So, kung pati si Senator Bato de la Rosa, i-count natin into physically absent dahil nga sa pagtutulak na ito, di 5 ang mawawala. Sa 13, 8 na lang ang matitira. So sa mga butuhan sa loob ng Senado, on the plenary voting, talo na sila. Even though they are the majority. Kasi physically present, unless ang requirement, there will be amendment to the rules na ayaw payagan itong mga kulukoy at mga sip-sip na tauhan ni Marcos at ni Romualdez na mga unsi-unsihan senador. Ayaw nila na magkaroon ng virtual video teleconferencing, Zoom, webinar type na pinayagan naman sa House of Representatives during the time of the voting against or for kay Sara Duterte sa botohan sa impeachment articles bago i-transmit. At pinapayagan ito sa buong bansa, sa buong mundo, I mean. Even the court allows it. And itinulak ito ni Ping Lacson, ni Laila de Lima, at nila Pangilinan na dapat i-allow ang pag-participate ni Laila de Lima sa kulungan. Wala lang silang numero on the plenary debates. Kaya talo sila. Pero ngayon, dahil mayroong majority bloc na nagtutulak nito, gusto nilang sabotahihin. Yan po ang purpose ng walkout nila. It was a sabotage. Mali dyan ang itong kababayan ko na walang pinagkatandaan sa bulok na politika ng Dilawan, si Franklin Drilon. It was a sharp move daw. It was a brilliant move, tarantado. Paano maging brilliant move yung pananabotahi mo sa integridad ng Senado, yung pag-walk out daw ng mga kolokoy na unsi-unsihan senador ni Marcos at Romualdez. No? Talagang nakakabulag at nakakapagpurol ng kaisipan ng mga supposedly matatalinong tao kung ang interes ng politika na bulok at
wala na sa ayos na katinuan, yan po ang nagiging mga pahayag ng kagaya nitong Frank Drilon na lunod sa bulok at oportunistang politika ng dilawan na kinasasangkutan niya. No, yan po yung kanyang background. No, kababayan ko yan, pero malayong malayo yan kay Senator Miriam Defensor Santiago sa paninindigan at matuwid na pagsusulong ng prinsipyado na uri ng politika. Magkaklase yan sila sa UP Visayas, sa political science, at magkaklase din yata sila sa UP College of Law. No, itong si Miriam Defensor, itong si Drilon at si Miriam Defensor Santiago. Pareho ko po silang kababayan. No. Pero mas matino at prinsipyado ang politika ni Miriam Defensor. At di hamak na mas matalino yung si Miriam Defensor Santiago. So malinaw ang sabwatan, malinaw ang katarantaduhan na ito na ang mga magnanakaw kakanlungin at ipagheheli-heli ni Marcos at ni Romualdez at ipapanatili ang pinagnakawan nila, magbabalik lang sila ng porsyento, bingo, absuelto sa kaso, gagamitin pa sila as witnesses para durugin, habulin at lumpuin ni Marcos at nila Remulla, kasama sila Romualdez, ang mga lumalaban sa katiwalian at kabulukan ng gobyerno. Kagaya ng ginagawa ngayon sa 13 brave senators. Kayo na po ang humusga at magbigay ng inyong paghatol, taong bayan. We can only do so much. It is up to the people kung tatanggapin natin ng ganitong pagbalasubas at pagtapak sa ating dangal at sa ating katinuan at sa ating tamang pag-iisip na mga mamamayan na ginagawa ngayon ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez at ng mga aliporis nilang abusado kagaya nitong Ombudsman Boying Remulla na ito. Maraming salamat sa pakikinig at panonood sa ating balita at talakayan. We can only inform the people, but the actions still remain to be established and to be conducted by the people themselves. We pray and hope na mamumulat at mahahanap ng taong bayan ang tapang at kolektibo at sama-samang pagkilos sa mapayapang paraan sa pamamaraan ng ating pagsisiwalat ng mga ganitong impormasyon. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. And may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat at mabuhay kayo. Ito po si Ka Eric. Bye for now.